It is 4 p.m. We're bringing developing news and the stories behind the headlines. This is Storycon, the Story Conference. I'm Ed Lingao. Some stories we're watching this Thursday, April 3. U.S. President Donald Trump announces a 17% tariff on Philippine exports starting April 9 this year. Trump also imposed higher tariffs on most of Southeast Asia, including Vietnam at 46% and Thailand at 36%. The new policy is aimed at countries with large trade deficits and is also a bid to boost America's manufacturing sector. China asserts that the Taiwan issue is an internal matter and warns against provocation. Beijing is responding to Philippine officials' comments on the country's involvement in a potential Taiwan conflict. Meanwhile, China says military cooperation between the Philippines and the U.S. should not target or harm other countries' interests. This comes after the U.S. announced the potential sale of F-16 fighter jets to Manila. Subpoenas for government officials who did not show up in today's Senate inquiry into the ICC arrest of former President Duterte. He warns that continued non-attendance could cause a constitutional crisis. Only three resource persons attended Thursday's hearing, led by Senator Amy Marcos. Meanwhile, Executive Secretary Lucas Bersamin explains again why cabinet members had to skip the inquiry. Invitation ni Senator Amy was quite specific about the topics. We determined that there are many probable or likely topics na covered by those matters that would come under yung executive privilege. So it was best to get ahead with a letter to the senator and to the Senate President so that they would be formally informed that in that hearing our cabinet secretaries and other executive officers would be not forced to respond to questions concerning those matters. PDP Laban has filed a petition before the Supreme Court against 4 COMELEC resolutions. The party claims that the resolutions, including one questioning automation, are unconstitutional and pose a threat to the Filipino voting process. The petition seeks a temporary restraining order and a writ of preliminary injunction. And Migrant Workers Secretary Hans Kakdak announces the provisional release of the remaining 17 overseas workers arrested in Qatar for unauthorized protests. But Kakdak says an investigation is still ongoing. 12 men, 5 women, and 3 minors were earlier arrested at the beach 70 kilometers outside Doha. They reportedly gathered to celebrate former President Duterte's birthday last March 28. And joining us today, Storycon's resident political pundit at nagtagal siya sa parking lot ng EDSA ngayong maghapon. Joining us, of course, is Tito Ronald Llamas. Walang valley parking sa EDSA? Wala eh. Doon tayo nagkukulang eh. Total parking lot na rin siya eh. Dapat may valley parking na. Oh, tsaka mahalaga, may CR. Eh, kapay nakabanyo na. May oras pa. Gusto mo. Kuha nyo nga ng harinola to. Happy Thursday, Ami. Oh, gray na gray ka. From the Philippine Star, Editor-in-Chief, Ami Pamintuan. Hi, happy Thursday. Yan. Gray. Baka sabihin mo, hindi gray yan. Gray yan. Para ano? Gray printed. Gray, Gray printed. Ito si Tito Rol talaga fashion forward to eh. Hindi, parang yung hearing kanina sa Senate. Ano? Gray. Gray ba? Gray? Walang dumalo eh. Walang dumas. Hindi gray yun, blank yun. Wala naman nakuha. Isasabihin na nila eh. We'll have a reporter later telling us about what happened or what did not happen in that hearing. I suppose it's more what did not happen in the hearing. Hindi, at least solo mo. You have the pulpit. You have the floor, literally. Yeah. Oo nga. Pupunta daw siya sa dahig. But I think she prefers to share the floor with the resource persons. Yan. So, Si Pupunta daw Bato? si Bato sa dahig. Good. Dadalawin daw si Good. President Duterte. Magsusuot daw siya ng disguise. Oo. sino? Si Bato? Si Bato, magdi-disguise Si siya. Bato, oo. Magsusuot siya ng peluka. Ano sabi magja-jacket niya? naman siya, tsaka- Magsusuot daw siya. Anong sabi niya nung nasa media daw siya? May nakakita sa kanya kahit naka-disguise siya? Oo. Ah,
Dati na niya sinabi Baka yan pilo eh. ka nga isinuot kasi niya. Dati na niya sinabi, sasamahan daw niya si Digong sa ICC. So baka tutuparin na niya yung kanyang promisa. So, he's going to visit or he's going to stay? Magkaiba yun? Well, depende doon sa kanyang warrant of arrest. Wala pa naman. Wala pa naman. So, Eh, Baka habang nandun siya, magkaroon ng warrant. yun din ang akala ni Digong dati. Nandun lang ang Interpol. Wala ba? Kapit-bahay lang ng ICC yung Interpol. para less aggravation, isang ano na lang, isang tuga na lang. Isahan na lang. Hindi na kailangan mag-jet pa. Kasi Oo. magastos yun. Si Robin Hood Padilla nga, hanggang ngayon ba, nandun pa rin siya? O nga, no? Hindi ko na nakikita sa mga video, ewan ko. Hindi naman siya legal Tanong- counsel, no? Tatanungin daw niya yung kung hindi daw wala daw pumupunta sa mga PDP, walang pang hila daw ng crowd yung PDP laban kasi sa mga kampanya. okay Kasi naman. dati si Digong yan ang sabi niya. Kaya namimiss daw nila. Okay. Yeah. Oh, Sige, meron ano ba? tayong- Well, I think I saw Yeah. Merimon right there. Yeah, no? Merimon, Pink to pink. let's bring her Yeah, in. nandiyan na siya. Oh, Merimon Reyes, our Mojo who covered the Senate kanina. Merimon, ano nangyari dyan o anong hindi nangyari dyan? Marami-rami ang hindi nangyari dahil Ayun. tatlo lang yung resource persons na pumunta talaga. And to mention their names, ito ay sina Attorney Alexis Medina na present din nung first na pagdinig. And then we have from the Securities and Exchange Commission, Attorney RJ Bernal and Attorney Ferdino Santiago. Na kasama rin kanina for the first time first time siyang nagpakita ulit sa Senado ever since nung pagkaka-aresto nga kay dating Pangulong Duterte ay itong si Senator Bato de la Rosa. And then, pumunta rin si Senator Bongo pero virtually. And so far, maaga-agang natapos itong pagdinig kasi nga wala yung major resource persons from the PNP, from the National Defense, hanggang sa CAAP, and even yung cabinet members. Following nga yung letter nga na ipinadala ni Executive Secretary Lucas Bersamin, though in return, sinabi ni Senadora Amy Marcos na baka pwedeng ma-reconsider ng mga ito yung pagpunta nila. Pero since nakita nga natin kanina, hindi nagpunta ang mga ito, they still proceeded with the second hearing ng Senate Committee on Foreign Relations. Pero yung mga sinasabi ni Senatora Amy na mga katanungan pa raw ng taong ng bayan na nais masagot, nananatili pa rin mga katanungan. And to include yung ilan sa mga questions na ni-raise nila kanina is number one, tinignan nila sino raw ba yung may-ari ng eroplano na ginamit para i-transport itong si the President Duterte from here in the Philippines to The Hague, Netherlands. Kasi kanina nung tinignan din and tinanong yung Securities and Exchange Commission, dalawa kasi yung company names na lumalabas, magkapangalan silang medyo nag-iba lang ng kaunti, which is Pacific Asian Pearl Airways Inc. and Pacific Pearl Airways. Pero ang nasabi dito nila attorney from the Securities and Exchange Commission, babalikan daw nila para ililinawin muna nila kung sino nga ba ang tunay na may-ari ng eroplanong ito. And next is yung procedure, tinignan din kanina o inaalam nila sino raw yung doktor na pumirma ng travel certification ng dating Pangulo para daw ilipad papuntang the Netherlands dahil base nga doon sa naging unang report mataas daw ang blood sugar ng dating Pangulo, so bakit daw hinayaan na ilipad pa doon sa ibang bansa. Next naman na kini-question pa rin nila dito is yung authority ng pag-aresto dito sa dating Pangulo. And ang nasabi naman dito ni Attorney Alexis Medina kanina to set somehow the record straight, the idea of due process can be simplified into this. And to quote him, the police has no final authority to decide whether a person should be deprived of liberty. The authority is lodged in the courts of law. So yun daw yung due process and yung separation of powers na nakikita nila na nalabag ng pulisya nila General Nicolas Torre dahil nga doon sa part na yung sinasabi nga daw na gustong maging counsel ng dating Pangulo si Vice President Sara Duterte hindi raw ito pinayagan ni General Torre.
plus yung iba pang ginawang restrictions, may mga karapatan daw talaga doon sa dating Pangulo na nalabag. Pero so far, since wala nga yung mga gabinete para sagutin yung mga katanungan na ito, mag-i-issue ngayon ng subpoena sa kanila. And right after ng pagdinig nung nakapanayam natin sila Senator Marcos ng mabilisan, hawak na nila yung mga subpoenas and ibibigay na lang nila ito kay Senate President Cheese Escudero para pirmahan niya at maibigay na agad doon sa resource persons. Marymon, sino ba si Attorney Medina? Paano second time niyang humarap dyan sa ikalawang hearing? Parang ang packaging sa kanya ay legal luminary. Pero hindi ko siya masyadong kilala. Medyo baka kakulangan ko naman yon. Pero alam mo ba, kilala mo ba kung sino ito? Isa siyang professor and at the same time, doon din sa unang pagdinig, siya rin yung isa sa mga nagbibigay ng paglilinaw sa kung paano nga ba nag-work yung legalities, kung paano nga ba, kung meron nga bang legal procedures na hindi nasunod or nasunod. Kaya even ngayon dito sa pangalawang pagdinig, nung gusto nila Senator Marcos na maintindihan kung paano nga ba nag-work yung due process, ano ba yung hindi nasunod or nasunod, kay Attorney Medina nila kinukuha yun. So parang more on the academe din siya. Pero bakit si Medina? Ano ang kanyang track record? Dahil hindi siya masyadong kilala. Marami naman kasing profesor na legal luminary. Bakit siya? Ano yung kanyang distinct characteristic para siya ay ipatawag dyan? Actually, bukod doon sa pagkakakilala din natin sa kanya, sa nakita natin sa first and second na pagdinig, bukod sa siya isang professor and mukhang tumatayo din siya bilang isang perspective sa academe side din. Kasi pag pinapakilala din siya kanina, sinasabi Professor Attorney Alexis Medina, so yun siguro yung stand view niya or yung point niya ng pag-share as a resource person. I think he's So, also a anong professor of sabi niya? constitutional law. Illegal daw. Yes, merong hindi raw. Anong stand niya? Hindi siya nagsalita per se tungkol daw doon sa pinakasitwasyon talaga ng dating Pangulo. Pero kung pag-uusapan yung due process, wala raw ibang dapat na magbibigay yung authority to decide kung madedeprive ng liberty ang isang tao. Sa courts of law lang daw yun. Ang context nito, kaya na napag-usapan yun, is yung ginawang pagkaka-aresto dito kay dating Pangulo na kung maalala natin nangyari nung time na yun, pinangungunahan ng pulisya. Pero nilinaw kanina ni Attorney Medina, he's not going to speak directly tungkol doon sa naging pagkaka-aresto. Pero the mere idea kung paano nga ba nag-work ito. Pero Marymon, alam naman natin dito, sa iba-ibang opinion ng mga abogado rito May balak bang mag-imbita rin yung committee ng ibang abogado with a different opinion concerning international issues yung nakakaalam naman ng ICC, yung Interpol, yung mga ganon, may balak ba silang mag-imbita naman ng attorney na iba naman siguro sasabihin. Mukhang yung gusto nila, I think it's their position already. Oo. Halimbawa, Marymon, Illegal yun meron kang Attorney Ruben Carranza na first Filipino na head ng Transitional Justice Institute sa New York. Yes. Meron kang Marami first tayong bugadong ganon Meron kang first Filipino judge sa ICC, si Raul Pangalangan, dating dean ng UP Law School, no? Meron kang Justice Ascuna ng Supreme Court, Justice Carpio, Constitutional Commissioner Attorney Sarmiento, Christian Monsod, etc. Yon, mga medyo kilala sila as legal luminaries. Hindi lang sila professor. Yes, actually, nung natanong natin kanina kay Senator Amy kung ano nga ba yung sunod na gagawin, ang nasabi sa atin is di niya pangaraw alam kung magkakaroon ng susunod o kung kailan ang sunod na pagdinig. Dahil nga, number one, kung yung ngayong araw yung magiging basehan, walang resource persons na pumunta. So, ang naging move talaga nila ngayon is to issue the subpoenas and then we'll find out later on kung kailan nga ba yung sunod na pagdinig or if magdadagdag na sila ng bagong roster of invited resource persons. Kasi yung kanina, base sa nakita natin and yung ni-roll call, halos same pa rin. From the AFP, from the PNP, even yung Securities and Exchange Commission, sila lang din yung mga inimbitahan na yun nga, kanina ay absent. So baka sa sunod na pagdinig, kung magkakaroon man ng schedule dito, baka asahan natin yung pagdating ng iba pang iimbitahan. So Marymon, kung hindi nila sundin yung subpoena, papakulong nila yung kalahati ng cabinet. Ako, wala ba silang nasasabi tungkol dyan? Basta ang gusto lang daw muna nila, at sabi nga ni Senator Amy, sana nga raw, wag nang mag-escalate. Basta sana raw umabot lang ito sa yung pagpapatawag lang sa kanilang attendance and wag nang mag-escalate pa sa ganong sitwasyon.
Pero di ba yung logic ng subpoena, pag hindi sinunod ay ipapakulong mo. Kukulong ka. Di ba? Yun yung logic ng Contempt. subpoena. Yes, totoo yan. Pero sabi nga kanina ni Senator Amy, sana nga raw, wag munang umabot sa ganun. Basta mapatawag muna yung atensyon at yung attendance ng mga ito, then they'll cross the bridge when they get there na lang daw. Ano yung timetable ng subpoena na pinag-uusapan natin dito? By how soon do they want them to appear? When is the Actually, next hearing? Sir Ed, wala pa. Pero since isa sa pinaka-binabanggit din kasi kanina ni Senator Amy is yung subpoenas na supposedly dun pa sa unang pagdinig, hindi pa rin napipirmahan ni Senate President Chis Escudero, pero napirmahan niya na ito. May urgency pa rin sila na as soon as possible, ma-issue na agad itong subpoenas. Kasi ang nasabi rin sa akin kanina ni Senator Amy, may sapat na oras naman na raw o panahon itong mga officials para makapag-isip ng kanilang mga kasagutan sa mga tanong. So they're hoping na as soon as possible, ma-issue ang subpoena para hindi na raw mapatagal itong Senate hearing. Anong sabi ni Bato? Nga pala, anong chismis kay Bato? Nako, nasabi niya kanina kung sakaling nga magkakaroon din ng pag-aresto sa kanya ay may mga wig daw siya na magsusuot daw siya ng wig kung sakali. Seryoso siya doon o joke time yun? Mukhang Pero- joke time lang yun. Pero di ba pag ang lalagay ka ng wig, dapat may May kakapitan. kakapitan. Dapat may kakapitan. Hindi lahat. Yung iba naka-double-sided tape eh. Okay. Meron Hindi, man- interesado meron ako man- dahil baka gumamit na malinaw rin ako rin eh. ba? May kakapitan ka pa naman eh. Ay, Meron man malinaw na rin ba kung anong pakay talaga netong investigation, kasi yun ang criticism nila ng ng administration eh. Unang-una may foregone conclusion na, at pangalawa, ano ba siya, oversight ba siya or in aid of legislation or to protect people from further arrest? Natanong na ba si Senator Amy kung ano yung balak talaga? Bisami, ang sinasabi dito ni Senator Amy, lalo na kanina nung mga opening statements nila, ay bukod sa paglilinaw kung meron daw bang mga batas na nalabag o mga karapatan na hindi naprotektahan dito sa nangyaring pagkakaaresto sa dating Pangulo, tinitignan din itong isang paraan para matignan kung may legislative acts pa raw na kailangan ba in the future para sa mas magandang coordination ng Philippine government with international tribunals and even yung law enforcement agencies. Kasi isa rin sa nasabi kanina ng committee, baka meron parang mga uusbong na mga warrants of arrest. So best to ensure kung paano na nga ba ito legally na tama nga magagawa. Maganda yan. Sayang lang. Sana nagkaroon din ng ganyan mga Senate hearing para dun sa mga libo-libong namatay Pinatay. extrajudicially. No? Dahil parang wala akong alam na ganyang hearing nung naging senador si Senator Amy. Pero may legal challenge na yan, Mary Mona. It's in the Supreme Court. Yung mga kamag-anak ni President Duterte, china-challenge na yung validity ng arrest eh. Kung hindi man, hindi na pwedeng bawiin no return no exchange nga daw si Duterte. Di ba kung ano mga ruling, pwedeng maapektuhan yung mga pwede pang arestuhin dito. Yes, Ms. Amy. And nasabi rin kanina, to add to that din, nasabi kanina din nila Senator Bongo na hindi naman na raw threat itong si dating Pangulong Duterte dahil din sa katandaan niya raw, yung mga medical conditions na dinaramdam daw nito. Kaya ikinalulungkot kanina ni Senator Bongo and ni Senator De La Rosa yung kakulangan daw ng attendees bilang resource person sa pagdinig na ito. And ang sabi ni Senator Bongo, kung may iba pang paraan para nga maiuwi na dito o maibalik sa Pilipinas ang dating Pangulo, yun na lang daw ang inaasahan niya sanang mangyari. Natawa si Amy. Iba rin tawa ni Ami. Okay, sige. Okay na, Bok. Maraming salamat. Marymon Reyes reporting live from the Senate. Thank you, Mary Mon. Talagang sa Pilipinas, Amy, no? Political spectacle as a spectator sport, di ba? As a spectator sport. oo. Talagang kahit na exhaust mo na lahat, no? Paulit-ulit na lang. Oo nga, paikot-ikot yung istorya. Nabobobo tuloy si Ed Lingaw. matalino dapat yan si Ed Lingaw eh. Nabobobo sa paulit-ulit. Nabuti pa sa dahig, at least may mga bago nangyayari. Oo nga. Puro pa interview ni Harry Roque ngayon doon eh. Oh? Oo nga hindi daw niya mapapatawad ang Marcos family for persecuting him. Mukhang hindi rin siya mapapatawad nila eh.
Okay. Opo, teka, may isa pang malaking story na puputok-putok ha. We'll also be talking about this later with our guest later on. We have an economist later. Yung Liberation Day kung tawagin ni Trump. Paris. Paris. Oo. Yes. Yan ang malaki istorya in ngayon. his usual preference for the flair and all that, he called it Liberation Day. Tariff. Oo nga. Nung Basically, Amerika yun, taxes. hindi tayo. Basically, pagpapataw ng mas malaking taxes dun sa mga inaangkat ng Amerika mula sa iba't ibang bansa, kasama tayo doon. Kasama tayo. Oo. Although yung mga official natin, they are all downplaying it, ha? All our officials are downplaying it. Siyempre, I guess, kailangan that's what they i-downplay. always do naman. Oo. Pero may GSP plus relationship treaty tayo sa US eh. Ibig bang sabihin yung treaty na yon ay abrogate na? Actually po, there are several questions here kasi for example, yung inista ng White House na 17% daw ang reciprocal tariff na i-impose ng US sa Pilipinas. Ang hindi malinaw sa akin dito, at least sa akin I think this bears to be clarified is this 17 percentage point over and above existing tariffs or is this the total already? Ito ba yung Hindi ako final? sigurado. Yung nga I wanna clear that up kasi for example, ito sa lista na binigay ng White House, yung China, ang reciprocal tariff niya is 34%. 34. Oo. Pero I also read on the BBC website na may existing 20% na ang China and they added that to the 34. So 54% daw. So kung tama yung kanilang pagko-compute, itong 17% at 34%, over and above o kaya pinatong lamang na karagdagan. That's what we want to be clear about Kasi kung sakali, laki nun 54% kung sakali sa China. And sa Vietnam, Ang meron lang ako yung comparative lang Ang meron lang akong figure yung comparative sa mga Southeast Asian countries. among us, Medyo kumbaga, mababa tayo. Pinakamalaki Vietnam Vietnam is Although ang laki 46. kasi ng export ng Vietnam sa kanila, 46. Tsaka, Thailand, 36. at 46 saka, po ang Vietnam. Nakalagay sa 46. hindi, tsaka iba yung 46. tsaka iba yung Vietnam eh. Marami kasi silang mga produkto na galing sa China pero tinatatakan na made in Dumadaan. Vietnam. Oo, kaya medyo conscious ang US diyan. But it also makes you wonder about where they get their figures itong White House. Kasi sa figure na list ng White House, ang sabi kasi for example, ang Vietnam daw, ang tariff na charge ng Vietnam ngayon sa US is at 90%. I don't know how accurate this is, but this is a White House tweet 90% ang tariff charged by Vietnam to the US. Kaya ang kanilang reciprocal tariff ay 46%. Pero medyo medyo malabo Medyo yan. malabo Ay, yata yun. but this is the table released by the White House. Medyo malabo yan dahil Medyo malabo yan. halimbawa, ang Vietnam ngayon, alam ko gumagawa 90% man. gumagawa na sila ng gumagawa na sila ng Harley Davidson Yan ka na naman Hindi, gumagawa sila ng Harley Davidson. Kaya nga maraming Harley Davidson ngayon ay hindi nagawa sa US. Gawa na sa ibang bansa. No? Can you imagine, Vietnam gumagawa ng Harley Davidson? Just 4 decades ago, they were still fighting the US. At saka mahalaga rin yung sa Pilipinas dahil may trade surplus ang US sa atin. No? Ibang usapin kung halimbawa sa China ay ang malaki ang trade surplus ng China vis-a-vis the US. Kaya pag tinaasan nila yung taxes ng Chinese products going to the US, no, ay sinusubukan nilang baguhin yung imbalance in terms of trade surplus. Ang problema sa atin, sila yung may surplus Kaya pag tinaasan nila tayo ng taxes doon sa papunta sa US, medyo delikado yun para sa US. Dahil sila ang may surplus sa atin. Okay. Kaya may katwiran siguro yung mga official natin to downplay the impact sa atin. Kasi sa Southeast Asia, tayo yung mas mataas lang ng konti yung tariff sa Singapore. Sa Singapore, ang binawas 10 lang Tsaka ang alam ko, Ami, tayo lang ang may GSP Plus sa US dito sa region. Yes, meron tayo Meron tayong ganun meron tayong ganong klase na relationship. Kaya, So hindi natin alam kung ano yung impact niyan doon sa natin. Yung mga deals natin na yan, trade deals. Mga Bok, we just have to go into a break because our guest is already here. So we'll take a quick Yes. break and then we'll come back in with our guest for the next gap. So you're watching StoryCon on One News. We just need to take a break. We'll be right back.
We've got developing news and the stories behind the headlines. Welcome back to the Storycon or the Story Conference. I'm Ed Lingao, and of course with us, Ami Pamintuan of the Philippine Star and Ronald Llamas, our resident political papa. We circle back to our top story, Donald Trump's so-called Liberation Day for America by way of newer, higher tariffs. And sharing his insights is economist Danilo Balbiran. Sir, magandang hapon and welcome to the Storycon. Gandang hapon, afternoon. Prof. Hi, sir. Thank you for joining us. Sir, do you feel liberated in any way? Sorry. Liberation yun ang Amerikano eh. Sir, okay. Nalilito Okay. po akong i-absorb yun. Sige, sir. All jesting aside, in real terms, ano epekto sa atin ito? Kasi the numbers are although our numbers don't seem to be as high as the others, like for example China and Vietnam, pero are we looking at a significantly higher number, 17%? Even that nga, hindi kami sigurado, is that 17% final or 17% over and above the existing tariff? Parang final naman po yun, but we're still kasi parang biglaan yung mga ganitong announcements, no? And we are taking a look at the very specific HS codes, no? So if you really take into account yung ating trade agreements, especially on electronics, makikita mo closer to 1% naman yun eh. So ang mga tinitingnan lang naman natin yung mga agricultural products, etc. No? But in relation to yung agreement in relation to information and communications technology, these are actually very close to 0%. No? So when it comes to the bulk of what we export to the US, no? So there should be very moderate impact on our exports. So yun po yung tinignan. But of course, we are taking napakadami po nito mga produkto na to, no? So from 2-digit all the way to the 6-digit HS codes, no? So there will be particular nuances in terms of how do you apply these tariff rates to the exports to the US and our imports of US products. Prof, ano bang status ng ating GSP Plus vis-a-vis the US? Yan ba ay napirmahan na? May mga bago bang mga pinasok na laman diyan? Ano bang status niya? Parang nag-negotiate pa sila, no? So and I think very critical, and I think we can turn this around into our benefit, no, kapag talaga na-clarify natin in terms of this last touch policy, no? So kapag nag-last touch policy tayo, favorable and in a way parang acceptable na okay, dumaan dito sa Pilipinas dahil ang tataas ng mga reciprocal tariff rates sa ibang bansa, dumaan sa atin, and then we have a little bit of value added, and then the rate that will be imposed is on our reciprocal tariff rates and plus some preferential rates. And this should be opportunity for the Philippines, no, dahil tayo naman ay partner, no, kapag sa atin dumaan parang tayo na yung bumangka, no, in terms of these goods, no. So this we hope that this supply chain relocation and investment relocation would favor the Philippines in terms of us being the partner, being the last touch, and then this moderate reciprocal tariff rates will be applied. No? So that's what we're hoping for this negotiation and renegotiation in terms of these trade agreements. Ano bang status ng mga dating mga trade agreements na allegedly napirmahan ng Pilipinas with the US nitong past 2.5 years? Wala kasi kami nakukuha ng update na dyan eh. Ang alam ko lang, billions upon billions of dollars itong mga trade agreements na ito. Ano po status niyan? Gaano karami na kaya yung pumasok? Kung may papasok. In terms of trade, in terms of trade agreements or in terms of investments? Investments. So in terms of investments, I think we've been monitoring it from the side of BOI and from the side of PESA. So there are a lot of actual investment approvals already and location in terms of ang pinakamalaki kasi dito, as we know, malaki talaga yung kakulangan or potential shortage of our energy. So malaki yung pasok in terms of solar energy, onshore and offshore wind energy, and then yung recently signed in terms of yung mga micro
nuclear energy, no? So and also these types of mga yung mga advanced manufacturing in terms of our contribution to the overall modern industrial and in support of e-commerce, digital logistics, robotics, no? So that's why etong mga ito, we are really at the center of all this investment decision making. So, and if these things, especially yung pati yung pag-inquire nila in terms of our new investment incentives, we have passed the Create More and its IRR very recently, and then we are heavily pushing on the tourism side. So kung lahat in terms of advanced manufacturing, tourism and hospitality sector, in terms of logistics, in terms of power, malaki ang competitive advantage of American firms in these sectors. At include mo pa dito yung in terms of critical minerals, of course, hindi pa finally napipirmahan yung mining fiscal regime, no? So I think it's already within the BICAM, no? So but if and when we have an optimal mix of new fiscal regime for the mining, so malaki ang contribution nga nito and game changing environment in terms of investment as far as our, for example, nickel contributing to advanced manufacturing, advanced ecosystem for our economy, no? So providing all these mga batteries, electric vehicles, computers, no? So ito po yung mga inaasahan natin that should and many of these things actually have entered into the picture, except yung ibang mga items pa doon sa institutional reforms natin are being finalized, no? Most especially yung mining fiscal regime. So Mr. Balbiran, tama yung kasi yun ang reaction ng mga government officials natin eh. DTI, Department of Agriculture, pati Malacanang, sabi nila, although hindi maganda yung unang dating ng story, there are opportunities daw actually for us sa exports natin, although it might come at a cost. Siguro sabihin niyo sa amin yung mga sector na na most likely kung if they will if grab the opportunity na pwedeng maganda ang epekto actually nito. Saka kung sino yung mga pinakatatamaan talaga. So in general, ma'am, no. So we are, the whole world is actually getting into this advanced Yes. manufacturing, no. So napakadami ng mga kung ano mga gadgets, computers, electric vehicles, etc. No? So nag-uunahan po dyan, especially that of course the whole world is aging, so we need all these mga AI, robotics, etc. etc. So we in a way hindi po tayo patutek into electronics, and so kung maalain po natin na mapagdikit-dikit po natin yung mga components na yan in relation to investments, magiging favorable po ito sa ating electronics, sa ating manufacturing. So yung iniintay na natin, matagal na nating iniintay na manufacturing resurgence na hindi mag-research. So baka ito na po yung iniintay natin, no? And kung i-combine pa po natin to sa mga bago nating batas, for example, no amendment of the Public Service Act wherein foreign companies can own 100%, no? So ng mga companies here in the Philippines, no, if for example American companies will go here and own 100% in certain industries like transportation, communication, energy, airports, no? So if they are welcome here, no, so that should be favorable in terms of what Trump is seeking in terms of balanced trade, no. So sige, mga Amerikano na yung mga nandito, mga investors nyo dito, and wait, there's more, that's 100%, and then there's so much expanded incentives, and then meron ka pang Retail Trade Liberalization Act, meron ka pang new PPP Act, new PPP code that can be combined with the Public Service Act,
So new foreign investments, yung amendment to the Foreign Investments Act. So we can really shape a country in terms of to these advanced industries, no? So ang maiiwanan lang talaga dito ay talagang medyo madugo, I think, no? Ang magiging madugo dito yung ating mga agricultural products, no? So because Hindi ba yun I- ang problema? Kasi we are an agricultural country. yes, ma'am. So Market natin ang US eh. yes. So ang kailangan talaga dito is negotiate and renegotiate our trade deals in terms of our agricultural products, and perhaps we can really push in terms of really connecting yung basic agricultural products into high value products, no? So kung makikita natin yan sa mga ibang developing countries, they really push the boundaries of value adding. Kasi kung halimbawa nga yung mga saging versus banana chips, ang layo ng diferensya noon, and from banana chips to banana split in hotels, ang layo lalo lang ng diferensya in terms of value adding. So we have the magnitude of domestic consumption here. We have the hospitality sector. Our tourism is growing by 80% in 2022, 60% in 2023. We are awaiting for the 2024 numbers. So it's a combination of we're benefiting. We're trying to maximize the benefits of these trade deals, but at the same time, a large part of our economic growth is driven by our domestic consumption, number one. Number two, our domestic tourism. Pero padami na rin yung dumadating ng mga foreign tourists tsaka foreign investments. And so this should, when combined, would actually give us the unique selling proposition. Foreign investors, especially American investors, let's not have this battle for the tariff on goods. But in fact, if you take a look at our country, there's so much services that we can offer. America is a leading country in terms of services, advanced services. So why don't we just renegotiate our tariff for mga basic agricultural commodities, and let's have more trade in terms of services. And as you may have known, in 2024, our export of service has actually surpassed our export of goods. So in terms of this impacting our exports to the world, parang in general, actually our export of services has actually plateaued. In fact, it actually had the negative growth for 2024. But the export of service has actually increased. So let's take a look at these reciprocal tariffs from the larger perspective that actually our economy and our international trade is now dominated by export of service already. So therefore, if we are to renegotiate our trade position with America, so let's focus on services. And I think a lot of Americans are missing the point that America's comparative advantage is in services. The good news and bad news for our country is nag-skip tayo ng manufacturing, kasi parang siguro tinatamad tayo sa pabrika, tinatamad tayo sa in-skip natin yun, and 60% of our economy is services. And now it is now being reflected in our international trade, and so our export of service is greater than our export of goods. So let's renegotiate, let's put on our best foot forward in terms of America, alam nyo, parehas lang tayo na malaki ang comparative advantage sa services. Kayo siguro sa finance, intellectual property, but we have so much here also for creative sectors, for intellectual property as well. Prof? And besides, yes sir. Prof, nangangalahati na yung term ni BBM ng Marcos government. So practically, we have 3 years left. Medyo marami na silang ginawang adjustment, halimbawa sa kanilang growth targets. Dati from a high of 7 to 6. Ngayon yata, hindi ko alam, baka 5.5. I'm not sure. So nag-a-adjust din sila. At during that time, nagbago ang US. They're becoming more insular.
di ba? Because of the Yes. MAGA ethos, no? Make America Great Again. At nasa gitna tayo ngayon ng isang global trade war na ngayon ay hindi pa natin sigurado hanggang saan aabot. In the meantime, ay yung ating education ay dumadaos-dos pababa, which may have impact in the medium and long term, no? Unless maayos natin yan dramatically. Yung ating agriculture ay patuloy na mababa, no? Patuloy mababa at wala on the horizon, parang walang improvement na nakikita dito sa ating key sector in terms of agriculture, no? Basically, Tama sabi yun, nyo nga, consumption pa rin ang ating economy, which is basically fueled by remittances from our OFW. Pero yung mga key corridors for growth na sustainable sana in the future ay parang kapos na kapos pa. Can this be dramatically altered in the next 3 years? Kaya tinatanong ko kanina yung mga commitment to investment ba ay pumasok na or are they still parang agreements na wala pa talagang pagdating? Dahil kung hindi sila papasok in the next 3 years ay hindi lamang political yung kanilang implication, no? Hindi lang economic. Lalo na nasa gitna tayo ng major battle of 2 giant dynasties, di ba? So yun yung elephant in the room eh. Habang nangyayari lahat ito ay merong napaka-fundamental na away, no? Itong dalawa na ito in the shadow of the superpower game. So, in the next 3 years, ano yung dapat tutukan ng gobyerno para naman makinabang tayo dito sa sinasabi nyo na opportunities na ito? Una-una, I think may great momentum naman in terms of our international trade. Again, as I mentioned in the services. But on the goods, so tungkol po doon sa sinasabi po ninyo in terms of pumasok na, may mga billions of dollars na napumasok in relation to this advanced manufacturing na sinasabi natin, no? So yung mga advanced industrial chemicals, no? And then yung mga intermediate inputs to high-tech gadgets, equipment, robotics, etc. No? So pumapasok na po yan sa ating bansa, and thanks to the Create More Act, no? And the other laws that I've mentioned. Ang tama po kayo doon, ang isang malaking nagdadrag ng Philippine economy and our growth, no, we've missed already twice the projections of IMF that 2023 we will grow by 6.2, 2024 we'll grow by 6.2, and both years we grew by 5.6, no. Talagang dismal yung miss natin for that particular project of IMF in terms of our GDP growth. And kung titingnan natin doon, isang malaking nag-drag doon is instead na positive yung ating agriculture, no, which is sizable, no, 8 to 9% of our GDP pa rin yun, but it is actually growing at a negative growth rate, no. For 2024, that's more than negative 1%. So instead of contributing 2, 3, 4% growth rate, that should fuel 4 to 5% growth in our domestic consumption and 80 to 60% growth in our tourism. So ang tanong kasi natin doon, saan natin kinuha yung pinakain natin doon sa mga Filipino families and foreign tourists Imports. that have actually roamed around our country? Imports. No? So, imported, imported food po yun. Kasi negative yung nag-grow agriculture. Hindi naman po mahirap isipin yun na hindi nag-grow yung production natin ng food, pero sobra-sobra yung tourism activity at sobra-sobra ang household activity in terms of tourism, transportation, recreation, concerts, lahat po ng yan, no. So ang malaking bumabawas, no, doon sa part na yon is this drag on imports, no. And that's why kung i-dissect natin yung ating trade deficit natin, dalawa ang major source ng trade deficit natin in terms of our imports. Yung number 1 is construction material imports, and number 2 is the food imports. So, and food related imports. So, kung yan ay mapababa natin, that should automatically contribute to a higher GDP growth, no? So 5.6 sa natin 5.7, 5.8, 5.9 all the way to 6, all the way to 6.2 na matagal nang ipinapanalangin ng mga taga-IMF. Pero kung titingnan nyo yung GNI, no? So another measure of national income aside from GDP, the GNI, our gross national income, was actually growing at 10% from 2023
And it grew by more than 7% noong 2024. So ano pong ibig sabihin to? Talagang sabi po, tama po yung sinabi nyo, OFW, binibigyan tayo ng katerbang pera, so bumabaha na po yung Pilipinas sa sobrang dami ng pera sa ating mga bangko, pero hindi po tayo nagpo-produce. No? So specifically, hindi po natin pinoproduce yung sarili po nating pagkain. No? And therefore, yan po ang nagpapamahal. So sa halip na nire-reinvest natin yan for our investment environment, binibili po natin yun. So parang namibigay po tayo ng pera mula dito po sa mga kinikita po natin. Mahalaga, so yun po yung mahalaga, Prof, yung sinabi nyo, yung ating deficit in terms of construction materials at saka food imports. Ang problema lang, Prof, ang hirap niyan i-turn around dahil very structural yung problema. Di ba? Halimbawa, yung construction materials na sana pinoproduce natin, that entails a growth of our manufacturing sector na medyo malayo-layo pa ron. Yung ating agriculture, medyo it will take, I doubt, several decades bago mabago yan. Because it's a structural problem ng ating economy. So, saan natin babawiin yung deficit na yan? No? Yung import deficit na yan? Anong section ng ating mining? Kausap ko yung malalaki nating mining industry. Sabi nila, hindi sila optimistic sa halimbawa sa nickel. No, dahil nga tingin nila for the next 5 to 10 years ay yung revenues nila sa nickel ay hindi pa tataas because of the cheap cost of nickel globally. So, saan natin babawiin yan para maigpawan natin yung deficit na yan? Tama po kayo. Sana nga naging advantage na natin yung nickel. Tapos kapag dahil dito sa mga tariff na to, mag-slow down ng global economy dahil lalong bababa yung demand for nickel, no? So medyo So saan po natin babawiin yan? So ang isa sa mga nakikita natin sa maraming salamat po doon sa mga nag-e-export ng service. No? So for example, talagang ang mga Pilipino talaga they've found a way to really be resilient, no? So for example, in the construction space, there's so much happening in terms of export of construction services, no? So ito po yung dahil the world is aging and the engineers around the world are actually aging, they are very expensive and at the same time with low productivity. So if you are an engineering firm abroad, Europe, America, you'd rather buy some detailed engineering designs, architectural designs from the Philippines. And so that's what's happening. So yung BPOs natin in terms of offering architectural services, detailed engineering designs, construction advisory support, no, BIM, yung building information modeling systems, no. So yan po ay talagang lumalaki ng todo, and I think that the seats in the BPOs rendering service for these types of services are actually growing very fast, no. So in fact, I was just in a conference ng Philippine Overseas Construction Board, no. So and they have affirmed that there's so much demand from other countries, no, abroad in terms of Filipino engineers and Filipino architects in the Philippines, no, rendering that service, and we just send it online, no? So para kang merong OFW na nandito sa loob ng bansa mo, and in a way, no, that provides some reprieve to our trade deficit. Kasi kung nawala yon, we started with 1 trillion dati noong 2010, 2 trillion ang export of goods, 1 trillion pesos lang ang export of service. 2024, that's 3.4 ang export of service, 3.3 ang export of goods. And a large part of that is on the export of, at tinatawag po nila yan na digitally delivered services. No? And we're one with the other Asian countries who are leading the pack, no, in the United Nations Development Program report. No? So in terms of nasaan ba yung mga sunrise sectors, no? So yun yung digitally delivered service. Ibig sabihin, in order online, pinadala mo online. Kasi may iba, in order online, like Bulaklak, pero physically delivered. Yes, sir. So, pero ang nagiging advantage natin is, in order online, pinadala natin online. At isama mo pa dyan ang mga makukulit nating mga video, mga vloggers, mga influencers. Pinapayaran din pa yan. Export of service po yan ngayon. So, in a way, hindi maganda pakinggan kasi hindi naman talaga pero ito na po yung sumasalo. Kung wala po sila,
we would have been in a worse situation kung hindi dumating itong mga ganitong Yes, sir. digitally delivered exports. Sir, quick cambio lang before we need to let you go. But quick cambio Yes, lang. I'm sure you've seen yung tweet ng White House na yung kanilang reciprocal tariffs versus yung tariffs imposed by the other countries. This is the official tweet. I'm sure you've seen the supposedly the original tariffs, and I wonder if you see anything funny about the numbers. Kasi, for example, 90% daw yung tariff ng Vietnam, 72% tariff ng Thailand, 97% tariff ng Cambodia. Are these real numbers? I asked that kasi baka mamaya the premises of these reciprocal tariffs are faulty to begin with. Again, the devil is in the details, no? So, you will have ang habang usapin yan in terms of the codes of the product lines, no? So nandoon naman yung kung saan mo i-apply yung tariff, no? So there might be, no? So there's most likely there's truth to those kinds of tariff, no? For example, din naman yung ibang mga tariff, ibang bansa 100-150% yung mga tariff nila for some cars na ayaw nilang pumasok, no? So Yes, sir, but that's not an average. I wouldn't doubt that there's some truth to it, but in some detailed lines, no, detailed product classification, baka hindi applicable yung ibang mga tariff. Okay. Well, thank you for joining Storicon this afternoon. Economist Nilo Balbiran. Maraming salamat, sir, for joining us this afternoon. Salamat, Prof. Thank you. Thank you po, sir. Thank you po, ma'am. And thank you for joining Storicon today. Ami Pamintuan, ang editor ng Philippine Star, and Tito Raul Llamas, our resident political pundit. Join us again tomorrow at 4 p.m. for the Storicon. I'm Madeline Gao. We are One News, all sides, all the time.